Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ang mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Naging sentro nga ang nadisgrasya nga ni Kuting ng Norte sa kanyang palasyo. Matapos nga ang pagkasobra sa pulburon ay todo bantay naman ang mga otoridad sa mga pasyente na ito dahil talagang nakakagimba ang mga isiniwalat na mga ebidensya laban nga kay Kuting ng Norte. Maraming netizen ang nagsabi na dapat na talagang bantayan ito ng mabusisi dahil hindi natin alam kung walang magbabantay dito. Panigurado, mawawalan siya ng buhay. Ngayon nga ay maraming netizen ang nainis at nagbigay ng mga sarit-samot reaksyon patungkol nga dito. Maraming nagpatutsada kay Kuting ng Norte at sinabing mag-resign na lamang ito dahil hindi na naman ginagampanan ang kanyang tungkulin at sobra na hindi na maganda ang nangyayari sa loob mismo ng palasyo at sa bansang Pilipinas. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na in-apply ko sila for immigrant visa. So yung isa kong kapatid nag-grant ng immigrant visa, 1 week na bago namin may process yun, namatay naman siya. Oo, kawawa naman. Oo. So dalawa pa yung apply ko. Dalawa pa yung apply ko na matagal po yan, sir. Visa. Pagkapatid, di ba matagal pagkapatid? Ilang years matagal ka nagpa-process? Yung ang nag-grant na yun na 15 years eh. 15 years. So meron pang dalawa siguro within this year or next year baka mabisahan yung dalawa kong kapatid. Good luck sa kanila. So ano yung kinukwento ng mga kapatid mo, Sir Mark, sa Pilipinas? Ano yung mga, syempre, for sure, constant ang inyong communication. Anong sinishare nila sa yung sitwasyon sa Pilipinas sa ngayon? Ayun, mahal ang bilihin. Yung pinangako na 20 pesos na bigas, wala. Yung pinakamurang bigas 50 mahigit yata yun na may amoy, mabaho. Hindi ganun masarap. Oo. Na hindi masarap. Dito sa Amerika, di ba, ang daming pagpipilian na masasarap na bigas. Oo. Jasmine, masarap. Yung basmati rice. Nandyan, yan ang yata ang pinakamahal ng bigas dyan sa Pilipinas eh. Oo. Tapos sa Pilipinas, alam mo naman, galing sa Vietnam, Thailand. Kaya marami kang pagpipilian. Alam mo yan, pag pumunta ka sa Costco, di ba? Mura doon ang bigas. Mahilig ba kayo pumunta sa Costco? Yeah, kasi doon kami bumibili dahil 3 yung anak ko eh. Kailangan namin ng maraming stocks. Pag sa Costco kasi, pero minsan sa Walmart. Dahil mas malapit ako sa Walmart eh. Sir Mark, pag pumunta ka sa Costco, mahina ang 500 pag lumabas ka, di ba? Yeah, oo. Kasi doon bultuhan ng bili. Bultuhan, oo. Ganun. Hindi doon nakakabili ng paisa-isa. So, okay naman yung family mo dito dyan sa Seattle? Happy naman together? Oo naman. Kasi ang wife ko, state employee kaming dalawa eh. Pareho kayo. See that, kaya nga sabi ko, we are comfortable dito sa Amerika o kung saan man yung mga karamihan natin mga immigrants na kababayan, but still concerned tayo sa Pilipinas dahil nga hindi maayos yung pagpapatakbo lalo na ngayon ni Bangag. Kung may message ka kay President Bangag Jr., ano yon? One moment, pag-usapan muna natin yung COVID, yung during Tatay Digong. Pwede ba? Okay, sige, go ahead, sir. Kasi nung during Tatay Digong, yung COVID cases is 4,140,383 ang na-COVID. Okay. No? Ang namatay is 66,864. At yung naka-recover, yung mga gumaling is 4,067,381. Imagine, kung during that time si Marcos ang ating presidente, siguro ang namatay dyan ay mas marami pa. Yeah. Di ba?
Siguro ang tinamaan ng COVID dyan, kung imumultiply natin ng 3 beses, no, is 12,421,149. At yung mga namatay, i-multiply din natin ng 3 times, no? Ang siguro ang namatay doon is 200,592. Ano po bakit niyo po naisip 'yon, sir? Na bakit niyo mo may kasi ganun nga kang bangag yung presidente na yan eh. Walang hindi marunong mamuno eh. Anong gagawin yan? Siguro during that time pabangag-bangag siya na, sige hayaan mo silang mamatay diyan, wala akong pakialam. 'Di ba nga yung nabitay sa sa Middle East? Sabi niya, "Oh, she deserve it." Meron bang ganun na My God, oo, tama. Buti naalala niyo yun. Kaya talagang failure itong government na ito at wala talaga, sir, pakialam sa Pilipino. Tama ka yung sinabi mo na kung nagkataon na si Marcos Jr. ang presidente ng COVID times, siguro nag-times 3 talaga yung mga casualties. O baka times 10 pa kamo. Kasi ngayon nga lang, di ba? Ngayon, walang pandemic, pero tignan mo yung sitwasyon ng mga tao. Oo, diba? Nangangamatay dahil sa kakulangan ng infrastructure, 'di ba? Yung flood control project na pinangako niya na 5,000 plus. Nasaan yun? Sabi niya, actually hindi niya pinangako yun. Ang sabi niya, tapos na. 'Di ba? Pero tapos after few days biglang umulan ng malakas sinisipa niya yung yung tubig. Alam mo, sinisisi niya yung mga hindi niya ina-accept yung full responsibility niya. Wala siyang responsibilidad. Yeah, kasi nga hindi naman talaga siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Kaya nga Sir Mark, bibigyan ko yun ng chance na kasi alam niyo po, mino-monitor tayo ng Malacanang. Alam ko yan, 100% sure ako diyan. Bawat word ko dito natin ngayon ay may nagmamanman yan. So ngayon, isipin mo, nasa harap mo si Marcos Jr., ano ang gusto mong mensahe sa kanya? Ang mensahe ko kay Junior Bangag, mag-resign ka na. Correct. Kasi pag inabutan ka ng tao, talagang gugurgurin ka sa galit sa'yo, no? Ng Pilipino sa ginawa mo, lalo na itong budget na pinirmahan niya, no? Ito talaga ang pinaka-corrupt na budget na pinirmahan mo na presidente ka, no? Wala kang puso, no? Yung mga tao nangangamatay dahil sa kakulangan ng medicinal na pangangailangan na kailangan ng tao. Dito tapos sa Amerika, libre ang mga gamot eh. Pagka ikaw dumating na sa edad na kailangan mo ng maintenance, libre naman yung mga gamot na yun eh. No? Wala po, kawawa talaga yung mga elderly dito dahil may mga insurance, no? Pero diyan, no, siniro budget ang PhilHealth. So yung budget na yun na pinirmahan niya, yung kinikwento mo, Maharlika, na yun ay pinapadala na sa ibang bansa in Bitcoin, different currency, no? Yes, no? Yes. At alam mo yan, no, yung pag-iisip ni Bangag Jr., no, nakuha niya yan sa tatay niya. Di ba ang dami nilang ninakaw during martial law? Yes. Yung mga pera na dinala nila sa Hawaii, yung mga gold na dinala nila sa Hawaii, at saka yung mga property na tinago nila sa iba't ibang pangalan. Yung Philippine Airlines, kay Marcos yan ah. Yeah. Di ba? At saka yung mga alahas ni Imelda na naka-display ngayon kung saan, no? So mga nakaw yan. So dapat yan ibalik sa Pilipinas. Yeah. At saka yung mga ninakaw nila na nakalagak sa Switzerland. Kaya yan pumunta sa Switzerland eh, dahil nakapag-uusap yan doon eh. No? That's true. Kung paano nila yan kukunin. Tapos yung gold natin sa Pilipinas na ilang tonelada yung binenta niya. Nasaan yung pera? Bakit hindi pinag-uusapan yung sa Senado? Nakakagalit eh. Yeah. Nakakagalit po talaga. Kaya nga talaga dapat yung mga kababayan natin manindigan. Kaya nga sabi ko nga po, sana may mangyaring maganda ngayong 2025 kasi meron naman tayong mga nakakausap na may magaganap talagang maganda para sa Pilipinas.
And let's support dito yung mga tulad din January 13, merong magaganap, no, dyan sa Luneta, peaceful rally. As long as peaceful at marinig yung mga sentimiento ng taong bayan, edi support tayo niyan. But Sir Mark, thank you so much at talagang umaalab pa rin ang iyong puso sa pagmamahal sa ating mahal na inang bayan. Thank you so much, Maharlika. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye. God bless you and Happy New Year. Have a nice day. Have a nice day. Bye-bye. Ayan, so mga kababayan, talaga naman, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Sabi ni si Eb Sky 11, thank you so much. Si Rainforest, Happy New Year. Anyway, mga palangga, it's 1:42. At ulitin na lang natin, sabi ni Palangga, i-terminate daw si Bangag dahil mamamalengke na ako. New Year dito, pupunta ako sa Filipino store, magsasalad ako ng bonggang-bongga, bibili ako ng baka mag-spaghetti ako, parang na-miss ko yung spaghetti ng Filipino. Anyway, happy New Year sa inyo and God bless. Teka muna, si Lindsay Inday, kanina pa to, pagbigyan ko lang to, nakita ko na si Lindsay Inday. Bago ako umalis, kanina pa siya hindi makapasok. Ayan, Lindsay, Palangga, kanina ka pa. Oo nga, pasensya na. Kawi ko lang galing ako sa trabaho. Kahit New Year dito, nagtatrabaho pa rin. Saan ka? Nasa Paris, France ako. Kaya nga, pumunta ka rito, nag-message ako sa'yo, pero ignore mo lang ako. Ang taray naman. Ano mo sa akin? I-ano mo ako ngayon? I-email mo ako dun sa email ko. Puntahan kita. Normally, may group kami ni Nelson, yung na-meet mo. Si Nelson? Kaya, sabi ko, Brad, kamusta na? Bakit hindi ka na yata active? Ay, busy, may pamilya ako. Inano ko na lang, okay lang. Yun nga pala regarding sa pinag-usapan na about sa mga gastusin. Alam nyo, dito sa Paris, even your undocumented, kahit million pa ang iyong bill sa hospital, free. Free. Ganun, di ba? Kahit undocumented ka, pag naano ka, na-hospital ka, okay. Yes, kahit undocumented, yun nga pinapaliwan. Punta nga ako dyan, madam, magpa-undocumented. Diyan ako sa Paris, rarampa ako. Okay, go ahead po. Yun ba ang pagkakaibaga ng pagkakaibaga ng, hindi ko naman sinasabi ng lahat naman basta may kurap. Kaya 5 lang ang kurap dito. Kung siguro kung ano lang, sentimo lang, di ba? Mababa ang porsyento. Oo. Ayoko na lang. Anyway, INC ako, no? So, lagi ako nagbe-message. Sabi ko nga sa mga dyan, minsan nakikita ko yung ibang message, at saka yung amo ko nga pala, pag nagla-live ka, minsan nabibingi na siya, pero nanonood na lang siya. Hindi niya daw maintindihan. Sabi ko, manood ka na lang, madam. Kasi nga, medyo, pag matanda na, alam mo na, umaayon na lang. Ganon. Turuan mo lang mag-Tagalog para maintindihan ako. Explain mo. Ayun nga, sabi ko, madam, manood ka na lang. Yun ang inaano ko. Ang inaano ko dyan, alam nyo yun, ang pagkakaiba ng may corrupt. I don't want to say na corrupt, no? Yung pagkakaiba ng Pilipinas, alam mo yun, ito nga, mayaman na bansa na, pero alam mo yung mga French people na yung puso nila talaga nasa sa tao. Nasa tao. Yun yun. At dito, kung gusto mo pagkain, may pagkain. Gamot, libre. Everything libre. Wala kang trabaho, bibigyan trabaho. Lahat ibibigay sa iyo pangangailangan. Kasi nga dito, walang kasinong kurap. Yan ang pagkakaiba ng Pilipinas at dito. And then, ito pa madami, sabi ko, 1 minute karating ko kasi nagpakain ako ng aso, Imagine, napakain lang ako ng aso, 2 hours, magkano yun? 20 euro, 40 euro. O yung 40 euro, times talaga? Sige, magkwento ka muna. Excited ako kasi makaka-inspire yan eh. So ano yun, nag-aalaga ka ng aso? No, wala kasi mga amo dyan. Walking, dog walker? Wala dyan. Hindi, parang part-timer lang. Lisa, pakainin mo lang aso, kahit 3 hours na. Imagine, pakainin mo lang aso, 3 hours magkano? lang. 20 euro per hour. So, magkano 20 euro? Yung 1 euro 60. Diba? Magkano palitan? 61 o 62 something. Depende pa. Pagka sa atin, pagbagsak kinumiya, mataas ang euro, alam niyo na, di ba? Yun. Imagine mo, imagine mo 3 hours meal. Ito yung pakain ako ng aso or 3,600 for 3 hours. Tama ba? Mahina ako sa math. Computin ko. Wow, so 3 hours na lang, magpakain ka ng aso dyan, part-time. Sige, tignan natin para pag pumunta ako dyan, mag-sideline ako. Hindi. Ang pusa. Halimbawa, yung pusa, wala yung mga amo, mga madala. Lisa, tulog ka muna sa pusa. Tutulog ka na, siyempre, papakailan. Pero kailangan kakausapin mo rin pusa. Kasi kakausapin mo rin pusa, i-video mo sa madam.
Kakausapin mo rin yung pusa. At least may pera ka kaysa naman bangag ang kausapin mo, madam. Anong gusto mo, pusa o bangag? Di okay lang sa akin kasi more on lover sa animal ako, di ka nakausap pusa. O Lisa, kailangan kakausapin mo nga pusa, kaya siyempre binabayaran. Naman walang problema. Yun, kakausapin mo na, matutulog ka lang doon. Pusa, meron ka. Depende sa madami. Minsan bibigyan ka pa 30 euro, medyo hindi sila barat, 30 euro per hour. Then, libre ka pa sa kain. Doon lang ka, ano-ano. Kaya masarap din talaga mga ibang bayan, kahit papaano may opportunity. Madam, imagine mo, kahit undocument ka dito sa Paris, hindi ko na may comparing to, walang comparison, pero sa Paris, baga kahit undocument ka, alam mo yung, kahit, kwentahan mo ko, madam, kwentahan mo kami. Kasi paano ba yung mga undocumented? Kasi marami din mga loko-loko dyan, mga mandurukot So let's say, kunyari ako pupunta ako dyan, tapos gusto ko magstay, pero wala pa akong employer, undocumented. Ako, anong magiging eksena ko dyan? Minsan siguro makikitira ka mo sa ibang bahay, then hanggang maka 3 months ka, tapos ma-issuean ka ng parang healthcare. Libre yun healthcare. Kahit undocumented ka? Okay. Yes, the healthcare. Pag may healthcare ka na, yung tinatawag na, basta may healthcare ka na, alam mo, free ka na lahat. Anytime ka magpagamot, mga gamot mo. Dito nga, kahit yung puso mo, battery, magkano sa atin, naalala ko yung kapitbahay namin dito, ang kanyang battery na puso niya, 3 days na lang may mariripaso na yung visa niya. Swerte nakarating siya rito. Alam mo ba ang kanyang 100,000 euro ang kanyang bill? Hindi, yung kanyang puso. Yung kanyang, ano ba tawag doon? Battery ba yun? No, hindi battery. Pacemaker. Ay, times 100 during that time, 70 ang pampalitan. Times mo yun sa 110,000 euros. Sige nga. Undocument pa siya, nakikitira. Yun dapat, kahit even undocument ka, yung tinitirahan mo hindi undocument kasi doon ka makikiano ng yung papers niya ba, yung legal siya na gano'n. Kumbaga parang carry ka niya. Pero dito, hindi naman basta-basta magkakaroon ka ng papers, mag-antay ka pa ng 3 to 5 years. Kung i-declare ka, alam mo yun, mag-aantay ka, it takes time din. So maraming Pilipino dyan na undocumented, tapos naghahanap ng trabaho, later on naayos yung mga papel nila, ganun. May mga ganyan. Tsaka dito naman dyan kami mga French people dito, mababait talaga sila, mababait. Unlike, ayoko na mag-usapan yun. Then, ito pa madam, sabi na sa'yo. Ngayon, ganito, yung mga nagme-message dyan, alit na room ko, alit lang na room ko. Magkano yan? 450. 450 euro. Ilang bedroom yan? Eto lang. Okay, 450? Mura na yun 10 square meter mura lang yun. Kasi dito sa Amerika, mahal yan. Kasi nakakilala ko yung kapatid namin sa iglesia. Parang inano sa akin. Ngayon, ang arte ko, ngayon ganito madam, yung mga hindi ka nagsuklay. Okay lang yan. Ako lang yan palangga. Okay, go. Sige, gusto ko yung kwento na yan para may matutunan tayo mga nasa Paris na ngayon. Alam nyo, kagandahan yun, madam, Imagine mo, wala ka talaga. Diyos ko, kaya nga, kung pwede nga lang, kung madali lang, yun nga lang, para dumada sa butas ng karayo makarating dito. Pero pag nandito ka na sa boundary nila, hindi na uso yan. Dito nga, kahit mga, ibang Pilipina, mga Pinoy na medyo, alam niyo kung sino pa yung mga, yung parang mayabang, ganun. Wala lang, basta, wala lang. Yung mga magnanakaw dito, kaya nga, di ba, yung mga kawatan dito, di ba? Pickpocketers. Kaya magkwento ka nga, madam. Kasi ano ba yung mga pickpocketers na yan? Ano bang pagkakaalam mo dyan? May school sila, no? Ibang lahi yan, ibang laya. Kaya lang madalas yung manakaw. Kaya nga sa iglesia namin, galing sila ng Switzerland. Sabi na ko, kalisan never na kami pumunta dyan kasi nasa train kami. Tapos, nandukutan. Mga dayo yan, di ba? Mga dayo yan, no? Yung mga nandudukot. Ayoko na nang bigasin, pero hindi sila mga French people. I know. Iba yung nila. Alam ko yung ibig mo sabihin. Yeah. Nakachan ko na nga, nasa loob lang ang tiyan ko yung pera. Bakit nawala pa rin? Sabi ko, talagang magagaling sila dito. Talagang minamagic nilang ganyan, magaling sila. Kaya nasa tiyan mo na yung pera, nawala pa? Kaya sabi nila talagang kaya natataka nga ako bakit ba hindi nila i-priority yung ganyan. Kaya yung ganyan, yun nga eh. Sana yun lang ang problema dyan sa oo.
Pero kagandahan nga dito, ganun madam, mababait talaga yung mga, hindi naman sa binibila po sila, yung mga French people. Right sila, talagang ano sila, yung, ano yung makatao. Tutulungan ka, kahit anong bansa ka pa, kahit ano ka pa, tutulungan ka kapag wala kang matirahan dyan, yan, bibigyan ka na ng tirahan. Basta ganito sila dito, makatakot talaga sila. Madam, yung mga kababayan natin nakikinig, pag pumunta kayo sa Paris, pwede kayo hindi umuwi. Hindi ka naman nila dito iuhulihin. Sino gusto sumama sa Paris, wag na tayo umuwi. Pwede naman tayo doon. Anyway. Yeah, Madam, thank you. Last but yung mga nagko-comment nga amin dyan, lagi ako nagko-comment dyan, January 13, Peaceful Rally. Peaceful Rally. Yeah, we're supporting the INC. Ganito, wag nyo na lang kaming yung impeach kami kasi sa gitna lang kami. Dito kami sa kapayapaan. No? Hindi kami dito tayo kasi kami mag-rally kami peaceful rally. Dito kami sa kapayapaan tayo hindi ka pwedeng payapa, panawagan. Wala naman tayo kahit naman ako peaceful lagi ang iniano ko, hindi naman gurguran 'Di ba? When I say gurguran, ang administrasyon is palitan or baguhin. Exactly, para at least antayin na lang natin sa January 13 po ang peaceful rally ng buong Pilipinas. Kaya wag na lang tayo, ipa-impeach na o whatever. Basta dito na kami, gitna lang kami. Sa gitna, yeah. Of course, we're supporting the INC. I have a lot of friends dito na supporter ko din dito sa Amerika. Madam Lisa, thank you. Sana marami pang mga pusa diyan para marami kang pera. Pag pumunta ako diyan magpakain ako ng pusa para meron akong pera. Email ko sa iyo yung aking number. Sige, Madam. Sige, ma'am. Sige palangga. Thank you. Happy New Year. Ayan, thank you so much. Ayan, nakakatuwa naman na talagang, alam nyo, maganda talaga yung segment natin na ganito na ginagawa natin. Kasi iba-iba yung mga kwento ng ating mga kababayan, na talagang maano natin, maririnig natin ang kanilang kwento. Actually, dapat last na si Ma'am Liza, pero last na lang si Kuting. Andito si Kuting. Ayan, Kuting, last ka na at nasusunod ulit tayo. Are you ready, Kuting? Kuting, andyan ka ba, Kuting? Ayan, si Kuting. Sir. Ay, Palangga, good morning. Palangga, diin ka. Saan ka? Dito sa LA. Andiyan ka pala sa LA, may pusa ka pang dyan. Ayan, si Kuting. Ayan na ba si Marcos? Napaka-cute naman yan kumpara kay Kuting. Kamusta ka na? Anong banda natin? Pwede ba ako mangapit bahay? Mamaya, meron kaming gathering din sa Saan ka sa LA? Sa compound. Oo. Saan ka sa atin pala? Sa Bisaya ka ba? Ilocano ka ba? Ilonggo ka ba? Sa Davao, Palangga. Davao. Okay. Duterte talaga. Okay, nawala si Palangga. Ni Kuting, yung kanyang, ang cute ng pusa. Anong name daw ng Kuting? Sabi ni Rainforest. Kuting, bumalik ka at ang cute ng okay. Sabi ni, ma'am, punta ako dyan, tira muna ako dyan, sabi ni Diger. Diba, good to know, kaya maganda yung segment natin, kausap natin yung mga OFW. Imagine mo sa Paris, kaya huwag kayong mag-alala na pag nagkasakit kayo, pwede kayo magpa-hospital kahit wala pa kayong papers. Actually, ganun din sa Amerika. Yung mga pupunta dito, let's say for example, na alanganin kayo, huwag kayong matakot, magpadala kayo sa hospital kahit wala kayong pera. But it's better na magkaroon kayo ng insurance. Kasi ng travel insurance, kasi yung kaibigan ko, si Belle, yung kanyang partner in crime, nagkasakit nung pumunta sila dito. It just so happened na meron siyang travel insurance, kaya nasgamot siya dito. Maganda na rin, di ba, na may travel insurance. But just in case na nagkataon na nagkasakit ka, like sa Paris, ayan, coming from that, kay Madam Lisa, si Lisa, hindi naman si Lisa Tanacion, Tapos dito, huwag kayong matakot na katulad sa Pilipinas na natakot kayo pumunta sa hospital. So, yeah. Kuting, wala ka na. Wala ka na, Palangga. I-email mo na lang ako, Palangga, kung nasa LA ka pala. Mag-screenshot ka ng Kuting mo dyan kanina. I-email mo ako para at least alam ko na ikaw yan. Ikaw si Kuting. Anyway, Happy New Year, Palangga. Mamamalengke na. Ay, yan na si Kuting. Ayun, wala ka. Magpapaalam na sana ako. Sorry, Palangga. Ano nangyari sa'yo? May tumawag, ikaw talaga. Nagtampo na ako sa'yo. Anyway, joke lang. Naalala mo yung ate ko si Jen Summers.
sa Chicago. Si Jen! Oh. Galag. Ay, message ko si Jen. Mag-chika tayo mamaya. Nanonood siya ngayon. Jen, no? Talagang ikaw talaga. Tapos, Dito pala yung kapatid mo. Pinost mo yung video ni ate na bulgagan, yung may pulburon ka pa dito sa ano mo. At saka tapos si mama mo yun. Si mama mo, tsaka si papa mo. Oo. Nagtawa-tawa sila. Kaya nga. Ang cute ng ang cute ng ano mo, ng kuting mo. Ano pangalan daw? Ragdal po ito. Palangga, Ragdal. Anong klaseng kuting yan? Ragdal. Talaga. Hindi ko alam yun. Pero ang ano yung babae? Lalaki po. Ang gwapo niya. Alam mo yung anak ko, mahilig. Ibigay ko sana ito sa'yo, Palangga. Ibigay mo sa akin? Oo. Sige. Oo, I'm serious. Sige. Magkita tayo. I-text mo kay Jen Summers yung yung tawag diyan, yung phone mo, mag-usap tayo mamaya. Sige po. Bigay mo sa akin 'yan? Ibigay ko sa'yo. May pusa na ako. Oh my God. Seryoso yan. Sige, mag-message tayo. Teka muna. Nawala na tayo usapan natin dahil kay ang cute. Pero magastos ba yan? Pero kasi anak ko may 2 pusa siya eh. Hindi naman Palangga. Ano lang naman to siya. Bali, kalmado naman ito. Bali, mga show cuts naman kasi ito eh. Kaya, magkano expenses niyan kada buwan? Para may idea ako. Normal lang naman yung pagkain. Yung pagkain okay lang. Pero mga check-up ba? Mayroon pa yan vaccine? Kompleto na to siya ng vaccine tsaka yung deworming. Oo. Uy, ang cute. Kukunin ko talaga yan. Natutuwa yung anak ko. Blue eyes pa ito. Blue eyes. Ang pogi. Oh my God. Ayan, may regalo ko na sa akin. Happy New Year. Ang cute Ang cute. Ako, ang cute naman yan. Ilang taon na yan? Ano pangalan pala niyan? Baby pa lang ito. 6 months. Baby pa lang. Ano pangalan niya? Teo. Pero kahit anong pangalan gusto mo, palitan mo lang. Puting. Marcos Jr. Marcos Jr. Ito, mabait na pusa ito. Hindi yung katulad wag na natin pangalanan ng Marcos Jr. Kasi hindi bagay, kasi mabait yan eh. Oo. Ang cute. Oo. Ayun pala, anong sentimiento bago tayo magpaalam? Nag-excite ako sa pusa. Yun lang. Sana ito na yung huling, ito yung New Year's resolution natin na sana ito na yung huling New Year ng mga mga bangag dyan sa palasyo. Huling New Year na ng mga bangag sa palasyo. Huling Pasko. But let's look forward to that. At mabait na ng Diyos sa Pilipinas. Sobra na yung ginagawa nila sa Pilipinas. Pero sige lang, dalangin pa rin tayo. Dalangin pa rin tayo para sa ating mga kababayan. Palangga, anong first name mo? Kasi kuting lang nakalagay dyan eh. Wendell po, Wendell. Mag-send ako ng message kay Jen after natin mag-usap. Tapos may message ako sa yung importante. Alright? You take care, Palangga. Kukunin ko yung pusa na yan sa magiging akin na yan, di ba? Opo. Okay. Alright. Take care. Thank you. Happy New Year, Palangga. Thank you. Alright. Bye. Bye, Teo. Bye-bye. Naku, nakakatuwa naman Palangga. May pusa na ako. Hello. Ayan, may regalo ko. Ayan. Anyway, naku, nakakatuwa yung ganitong klaseng conversation. Cool na cool lang, hindi ako galit. Talagang parang pag-usap lang ako sa aking mga Palangga. Sabi ni W. Lingayen, cat are so cute. They give so much joy and cuteness. Cures insomnia. Yes. Anyway.